Mga laruan na pinagbabawal sa mga bata dahil ito ay delikado. Mga laruan na masasama sa mga bata. Ano-ano kaya ang mga laruan na ito? Samahan niyo ako sa panonood at madiskubre ang mga ito. Magandang araw! Sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga laruan na pinagbabawal. Dahil ito ay nakakasakit o higit pa. Kaya samahan niyo ako para lalo nating maintindihan ng mga ito at alamin kung alin dito ang mayroon pa din hanggang sa ngayon. Mga ngiti at saya ang nararamdaman ng mga bata tuwing nabibilhan sila ng mga gusto nilang laruan. At dahil mahal natin ang ating mga anak, bilang magulang, ay dapat masigurado natin na hindi ito nakakapagdulot ng kapahamakan, pagkasugat o pagkasawi ng ating mga anak na bata o mga pamangkin, apo, pinsan o kamag-anak na bata na baka hanggang ngayon ay nilalaro pa rin ito sa mga anak nyo dahil posibleng makapagdulot ng sugat o mas malala, kapahamakan sa halip na saya at ngiti sa ating mga anak. Unahin na natin sa listahan ang snap bracelet. Ito ay diretsong bakal na makikita mula sa una, pero pag ito ay hinampas mo sa iyong braso, ay kaagad itong maghuhugis bracelet. Ito din ay nababalot minsan na makulay na plastic o tela. Kaya talaga namang kaakit-akit ito sa mga bata. Naging popular ang bracelet na ito noong 1990s. Malimit itong tinitinda kung saan malalapit ang bata at sa mga paaralan. Kahit mabenta ito, ay ipinatigil ang paggawa at pagtitinda nito dahil sa matulis at matalim na bakal na nakapaloob dito na maaaring magdulot ng pagkasugat o pagkahiwa ng balat ng bata na magsusuot nito. At ang delikado pa dito ay malapit sa pulso at dahil nga dito ay madaming nabiktima nito. Dart. Ito ay isang tulad ng dart na nilalaro ng mga nakatatanda. Pero mas ginawa itong kakaiba. Para nga naman pati ang mga bata ay mahilig ding laruin ang laruang ito. Makikitang nilagyan ito ng mabigat at matulis na bagay. At halata din naman na ito ay hindi pinag-isipan bago ilabas ang laro na ito. Una, ang tsansa na bulagin ka ay malaking porsyento. At madami na ring bata ang naaksidente sa paglalaro nito. Noong 1990s, ay itinigil na ang paggawa nito. At ang mga batang namatay at naaksidente dito ay pinagbabayaran ng kumpanya kung saan sila ang gumawa nito bilang danyos nito sa mga biktima. Clackers. Sikat ang clackers noong early 60s at 70s bilang laruan. Gawa ito sa dalawang pabilog o hugis bola na acrylic na materyales. Tumutunog ito kapag nagkakadikit at tuwang-tawa dito ang mga bata. Pero kapag nasobra ang untugan ng dalawang bola ay nasisira ito at ang particles na ito ay tumutusok at nagsasani ng pagkasugat ng mga bata. Hindi man masugatan pero kapag tumama sa iyo ito ay nagdudulot ng matinding sakit o pananakit ng parte ng tinamaan ng bola. Knacktime Cabbage Patch Doll. Karamihan sa mga bata ay ginagawang matalik na kaibigan ang mga manika, lalo na ang mga anak nating babae. Ang Knacktime Cabbage Patch Doll ay madami sa mga mall noon at sa palagay ko mayroon pa rin sa mga piling pamilihan. Pinagagana ng motor ang bibig ng manika at hindi lang plastic na pagkain ang pwede niyang kainin at ipasok sa loob ng katawan. Basta na ipasok sa kanyang bibig at nagkasya ay kakainin niya ito. At ito ang naging problema. May na-report o naitala kung saan na-aksidente at nakain ang buhok ng bata at naging sanhi ng pagkasugat ng ulo ng bata na umano naging batikos at nagpatigil sa paggawa ng laruan nito noong 1997.
aqua dots. Maliliit ito na mga beads at sari-sari ang kulay. Kapag inispray mo sa tubig, ay magaganda ang kalalabasan nito. Dahil sa tubig na ini-spray mo, ay magkakadikit-dikit ang mga beads at makakagawa ng magandang disenyo ayon sa iyong nais na gawin. Pero may mga report na may mga bata na aksidenteng nakakain o na ipapasok sa loob ng katawan na ang resulta ay pagkakasakit. Kung sino man ang aksidenteng makakain nito, sinuri ito ng mga sayentista at natuklasan na ito ay binubuo ng mga chemical na napakadelikado sa mga tao kapag humalo sa katawan at kapag naaksidenteng nakain. Kick scooter, isa ito sa pinakadelikadong laruan ng mga bata dahil madaming bata ang napapahamak dito. Kalimitan ay mga nabubuwal o aksidenteng nahuhulog sa paggamit ng laruan na ito. Nagsasanhi ng pagkabali ng buto o nababagok ang ulo. Di naman ito pinagbabawal pero dapat magsuot ng safety protective gear ang mga gagamit nito. Katulad ng helmet, mga pad sa siko at binti para safe lagi. Yo-yo water balls. Ito din na isang mga paboritong laruan ng mga bata dahil ito ay isang bola na rubberized na may tubig sa loob at nagbabounce ito na parang laruang yoyo. Madami pa rin akong nakikita nito sa mga palengke at tangge kung saan madaming laruan. Pero ang totoo ay matagal na itong pinagbawal noong pang taong 2000. Pero bakit? Dahil ang mahaba niyang part ay binubuo ng liquid na toxic at flammable at umaapoy. Pero ngayon nagkaroon na rin ito ng safety standard. Pero hindi lahat dito ay sumusunod. Isang paalala ito para sa atin sa mga bagay na dapat suriin mabuti at mga laruan na ibinibigay o ipapagamit natin sa ating mga anak. Dahil imbis na saya ang hatid nito ay baka maging panganib pa para sa kanila. Kayo guys, ano sa palagay nyo? Paki-comment sa comment section at paki-like kung nagustuhan. At paki-subscribe na din para sa ating mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood.